Good morning, good afternoon, good evening. This is Lan from the hashtag Walk with Lan. Kamusta kayo dyan? Mga kabataan na nasa school ngayon, sa Sabado po ngayon, o nasa work naman. May mga nagwo-work din po kasi ng Sabado. At mga OFWs na nasa abroad, pero laging nakabantay sa cellphone para sa balita ng Pilipinas. Welcome back sa hashtag Walk with Lan. Ito po si Lan, ha? At tara, usap tayo ng masinsinan para pero parang magkaibigan lang. Okay, kamusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan kayo. Alam nyo ba, kanina lang, kahapon, no? April 10, 2026, may bagong petisyon na na-file sa Supreme Court para ihinto ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pinamumunuan ito ng One Bangsamoro Movement. Hinihingi nila ang TRO, Temporary Restraining Order, para mapahinto muna ang ginagawa ng House of Representatives. Grabe, di ba? Kaya ngayon, ilang mga minuto tayo mag-uusap ng mahinahon, may facts, may tawa, at may matitinding tanong. Manatili kayo, ha? Kasi maraming aalamin at promise worth it ito. Like muna at subscribe kung bago ka at i-comment. Team Rule of Law ba kayo o Team Accountability? Tara, simulan na natin. Una, balikan natin ng mabilis ang kwento para malinaw sa lahat. Last year, 2025, may unang impeachment attempt kay VP Sara Duterte na naibasura ng Supreme Court dahil sa one-year bar rule. Tapos ngayong 2026, February pa lang, may bagong complaints na naman. March 4, sinabing sufficient in form and substance. March 18, sufficient in grounds. March 25, nagsimula na ang mga subpoenas. Ngayon, itong bagong grupo na ito mula sa Mindanao, sinasabi nila na hindi tama ang proseso mula pa simula. May kulang daw sa due process, may hindi nasunod na constitutional sequence. Alam nyo, parang yung kapitbahay nyo na bigla na lang nagpapapasok ng construction crew sa bahay nyo nang walang babala. Legal ba yon? Kaya naman, lumapit sila sa Supreme Court at sinabi, hindi na to political question lang, constitutional issue na ito, citing pa sa former Justice Bitug. Ang pinaka-importante ngayon, ano ba talaga ang hinihingi nila? Gusto nilang i-annul ng Supreme Court yung mga desisyon ng House. Yung March 4 at March 18 rulings, pati yung subpoenas noong March 25 at lahat ng sumunod. At sana magbigay agad ng TRO para tumigil muna ang lahat. Sinasabi nila na under Rule 19, may karapatan silang sumali kasi may legal interest sila bilang grupo na apektado. Kabataan, OFWs, imagine ninyo kung tayo yung nasa pwesto ni Sara, gusto nyo bang ganito ang proseso? O kung ikaw naman, yung complainant, feeling mo ba fair ito? Yan ang tanong natin ngayon. Hindi tayo anti o pro. Tayo ay pro-truth at pro-constitution. Ngayon, maging intellectual tayo ng kaunti. Sa Constitution, Article 11, Section 3, meron talagang power ang House na i-initiate ang impeachment. Pero sabi ng Supreme Court, sa mga naunang kaso, hindi pwede basta-basta. May guidelines yan. Due process from the very beginning. Parang referee sa basketball game. Yung Supreme Court, pwedeng maglaro ng mabilis ang House, pero kapag lumabag sa rules, tatawag ng foul yung Supreme Court. Witty take ko. Ang impeachment dapat tool para sa accountability. Hindi naman dapat pangharas o political revenge. Tama ba ako o may mali sa sinabi ko? Para sa inyo na nasa abroad, yung stability ng gobyerno natin, direktang nakakaapekto sa trabaho ninyo at sa padala ninyo. At sa mga kabataan, ito yung future nyo yan, ha? Kaya importante na maintindihan nyo ito. Habang iniisip nyo yan, ha? Ito nga pala, habang nagdi-discuss tayo ng matitinding mga bagay, stay hydrated at stay charged. Kung OFW ka o estudyante na laging online, try nyo yung high quality power bank sa Shopee affiliate ko. Itatag po natin yan. Perfect para hindi malobat habang nanonood ng hearings o tumatawag sa pamilya. Wireless earphones naman sa Lazada,
maganda pakinggan yung constitutional explanations habang nasa transit o trabaho. May constitution books din tayo sa Shopee kung gusto ninyong basahin mismo. Skincare sa Lazada para sa stress glow kasi politics nakakapagod talaga. Portable tumblers o smartwatches para updated kayo on the go. Lahat ng links nasa description Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Nako mga kababayan, huwag muna tayong magmadali habang iniisip natin yung petisyon na ito. Tara pag-usapan natin ng mas malalim kung ano pang posibleng pwedeng mangyari sa susunod. Kasi 'di ba, importante ito para sa ating lahat. Una, anong pwedeng mangyari sa Supreme Court? May dalawang malalaking posibilidad. Una, pwede nilang bigyan agad ng TRO o status quo ante-order para tumigil muna ang lahat sa House hanggang ma-decide ang kaso. Pangalawa, pwede rin nilang i-deny muna ang TRO pero kunin pa rin ang petisyon at pakinggan ang oral arguments. Alin sa tingin ninyo ang mas malamang? Alam nyo, marami nang nagsasalita tungkol dito. Yung mga supporters ni VP Sara, syempre masaya sila sa petisyon na ito. Sinasabi nila na finally may boses na rin ang Mindanao at yung mga grupo na talagang may interest sa rule of law. On the other side, yung mga nasa oposisyon, baka sabihin nila na yan ay delay tactic lang o political maneuver. Ako bilang neutral nating usapan, ang tanong ko sa inyo, kahit sino pa yung nasa pwesto, gusto ba natin na maging normal na ang impeachment tuwing may political disagreement? O dapat ba talagang seryosohin ang process na ito dahil malakas ang epekto nito sa buong bansa? Para sa mga kabataan dyan, Para sa mga kabataan dyan na first-time voters pa lang sa 2028, ito yung tinatawag na institutional memory. Kung ngayon pa lang natin pinapayagan na basta-basta na lang ang impeachment, baka sa susunod ninyong termino, kayo naman ang madaliin. Kaya importante na sundin talaga ang Constitution, hindi lang yung letra, kundi pati yung spirit nito. Mga OFWs, ito na naman para sa inyo. Kapag magulo ang politika sa Pilipinas, madalas tumaas yung uncertainty. Nahihirapan yung peso, nahihirapan yung investment, at sa huli, kayo pa rin yung nahihirapan sa abroad kasi baka mag-cut ng benefits o maging unstable yung padala. Kaya kahit nasa Saudi, Hong Kong o Dubai kayo, apektado pa rin kayo dito. Parang yung laro ng patintero, yung house ang tumatakbo, pero kapag lumampas sa guhit ng konstitusyon, pwede silang matawag ng Supreme Court. Simple lang naman yun, di ba? Pero bakit parang ang daming komplikado? Isa pa, pag-usapan natin yung One Bangsamoro movement. Bakit sila nagsalita? Dahil sila mula sa Mindanao, malapit kay Vice President Sara Zimmerman Duterte na Davaoeña. At feeling nila apektado yung peace process at ang mga nasa grassroots. May legal interest daw sila at under Rule 19, pwede silang sumali. Maganda yun kasi hindi lang Manila-centric yung boses. Tanong ko sa inyo habang nanonood kayo, fair ba talaga yung timeline ng House? 1 month pa lang mula nang nagsimula, tapos subpinas na agad. O kailangan talaga ng ganitong bilis para sa accountability? Comment down below Yung below ng todo, gusto kong basahin yung thoughts ninyo. Huwag kayong mahiya, pare-pareho tayong nag-aaral dito. Isa pang importanteng punto bago tayo magtapos, kahit anong desisyon ng Supreme Court, panalo ang Pilipinas kapag naging malinaw ang rules kasi yan yung tunay na demokrasya. Hindi yung persahan, kundi yung may proseso. At yan din yung pinaglalaban natin dito sa channel na ito.
Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ano sa tingin ninyo? May chance ba na magbigay ng TRO ang Supreme Court? Comment down below. I-share sa OFW groups ninyo at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat kayong lahat dyan. Stay safe, stay informed. God bless you and God bless the Philippines.